Okay, mukhang dalawang good news ito para sa TNT Tropang Giga. Unang-una, umattend na dito sa practice ng TNT itong si Jordan Heading. So wala na tong injury at maglalaro na dito sa Tropang Giga. Pinost ito nitong si Jordan Heading dito sa kanyang social media account na ready na yung kanyang jersey at nandun na siya. First day sa TNT Tropang Giga. Kaya good news ito para sa fans ng TNT dahil mukhang clear na maglaro si Jordan Heading at alam naman natin kung ano kaya nitong dalhin. Siyempre medyo meron pang spekulasyon kung paano ito makare-recover sa kanyang back injury, pero sa ngayon mukhang okay na ito si Heading at ready na talaga na maglaro para sa kanila. So good news yan. Ang isa pang balita ngayon ayon doon sa mga reports na lumalabas ay mukhang itong si Coach Chot Reyes at ang management ng TNT ay kinukonsidera na kumuha ng tinatawag na isang big man pa dito sa darating na draft. At ang tinutukoy natin ay itong si Quentin Brown. Ang balita kasi mukhang itong Blackwater bossing. Dahil sa sama ng kanilang performance, malamang sila makakuha nung isa sa mga matataas na draft picks. At yan daw ang gagamitin ng TNT para makuha itong si Brown. Gustong madagdagan ng TNT ng kanila pang big man dahil alam nila na ito si Kelly Williams kahit mahusay na player yan, hindi ito makapaglalaro ng habang panahon. 40 na to si Kelly, so kinakailangan magdagdag na tinatawag na young blood dito sa kanilang lineup. At mukhang ito na nga si Brown ang kanilang nakikita. So gagamitin ng TNT Tropang Giga iyong draft pick ng Blackwater para makuha ang nasabing player. At ang ibig nito sabihin, mukhang gaganda pa iyong performance ngayon nitong Blackwater bossing kung sakasaka o rather nitong TNT Tropang Giga kung sakasakali. Plus of course nandyan na nga ito si Jordan Heading. Samantala naman itong San Miguel Beer ayon doon sa mga reports, alam natin na nagpe-prepare sila dito sa susunod nilang laban out of town kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero bukod dyan, mukhang ayon doon sa mga insiders ng kampo ng San Miguel ay mamimitas daw sila dito sa Northport Batang Pier na matunog ang balita na mukhang ibebenta na ngayon. So mukhang ang kukunin daw ng San Miguel ay yung draft pick nitong Batang Pier. At yan naman ang gagamitin daw ng SMB para sila ay mamili ang mga draft picks ngayon. Sa kasalukuyan, alam natin number 1 pick Terra Firma, number 2 malamang yung Phoenix o kaya Blackwater. Tapos yung Northport sigurado mataas din yung draft pick niyan dahil bumagsak performance nila dito sa Philippine Cup. So, yan ngayon ang tanong kung sino pwede makuha ng San Miguel. Assuming mapunta ito si Brown, si Quentin Brown dito sa TNT at yun namang Terra Firma kunin sa number 1, hindi pa natin natitiyak pero posible na baka itong si Will Gosung o kaya kung sumali sa draft itong si Darren Mayo baka yun ang kunin nila. Marami pang matitira sa SMB katulad nitong si DJ Fenner o kaya ang 6'10 na si CJ Lane. So, ibig sabihin hindi mawawala ng options itong San Miguel kung sakasakali na sila maghahanap ng mga players na pwede nilang maisama dito sa kanilang roster. Alam natin na ang roster ng San Miguel hindi na bumabata at naghahanap talaga sila ng mga maidadagdag dyan para mabigyan ng isa pang sabihin natin chance si Junmar Fajardo na manalo ng marami pang kampyonato. Kaya gusto ng San Miguel Beat na masiguro na makapagdadagdag sila ng mga tauhan na talagang magbibigay ng sabihin na nating additional support dito kay Junmar, mga outside scorers at big men na backup. Kaya nga itong San Miguel ngayon ay busy dito at malamang ibigay si Geronteng dito sa Northport Batang Pier kapalit ng draft pick naman ng Terra Firma o ng Northport. At ito namang Barangay Ginebra, base dito sa mga reports na lumalabas sa kanilang kampo, mukhang ititrade na raw itong si Jeremiah Gray. Alam nating madami ng pagkakataong binigay ang Barangay Ginebra dito kay Jeremiah Gray para maipakita ko anong kaya niya gawin. Pero parang sa kaso na ni Art de la Cruz, pareho lang sila na palagi na lamang nai-injure at talagang binigyan na ng Ginebra lahat ng chance. Ang problema, hindi naman siyempre pwedeng maghintay ang Barangay Ginebra ng habang panahon para ito'y makarecover. At some point, maiisip na ng Ginebra at parang naisip na nga nila na sayang lang yung roster spot nito dahil hindi naman nagagamit. Kaya malamang ay trade na raw ito si Jeremiah Gray dito sa Blackwater o kaya dito sa Phoenix Fuel Masters. Kung sakasakali na matuluyan, hindi pa maliwanag kung sino ang ipapalit pero maliwanag dito na ito si Jeremiah Gray hindi na mataas ang trade value niyan dahil syempre nga ito ay palagi nang nai-injury.
Kaya sa ngayon ang Barangay Ginebra mukhang ready na bitawan ito si Jeremiah Gray. At yan talaga ang inaabangan ngayon ng marami dahil kung saan mapupunta ito. Assuming na maging healthy ito si Jeremiah Gray, maraming mga teams na sigurado na magkaka-interest na kumuha sa nasabing player dahil isa pa rin naman ito dito sa mga tinatawag natin na mga magagandang oportunidad at may talent naman. Medyo minalas lang talaga palaging nadadali ng mga injury. Kaya good para kay Jeremiah Gray. Kung mapunta rin sa ibang team, at least mabibigyan siya ng minuto. Kaya sa ngayon, itong si Jeremiah Gray, posible na baka sa Northport yan mapunta o kaya sa Terra Firma o malay natin dito sa Phoenix Fuel Masters. Ang pag-uusapan na lamang kung sino ang hihilingin kapalit ng Ginebra at kung gusto ng Ginebra ng mataas na value na kapalit, kinakailangan siguro na magdagdag sila ng iba pang mga players talaga na pwedeng magbibigay ng lakas talaga sa Jeans. At ang huli nating maibabalita ngayon ayon dun sa mga reports na lumalabas mula dito sa kampo ng MVP ay itong NLEX Road Warriors ay nagko-consider daw na mag-upgrade din ng kanilang lineup. Ayon dito sa mga reports na lumalabas mukhang ang gusto ng NLEX Road Warriors mabigyan naman sila ng tsansa at wag naman puro daw sa TNT na pupunta yung mga top players dito sa PBA. So kinakailangan daw na bigyan naman sila ng additional players na magagamit talaga. So mukhang ang balita ngayon itong NLEX ay nagpapalakas. At ang isa daw doon sa tinitignan nilang Road Warriors na pwede nilang kunan base doon sa mga impormasyon na nakikita natin ay baka raw itong Rain or Shine Elasto Painters. Susubukan ng NLEX Road Warriors na makuha itong si Kaylan Tiongson mula dito sa NLEX o rather dito sa Rain or Shine para sila naman ang mabigyan ng mas malakas na lineup. Siyempre medyo mabigat-bigat yan kung sakasakali dahil alam naman natin na kung gagawin yan nitong sabihin nating NLEX Road Warriors, magiging mabigat din naman yung hihilingin kapalit nitong Rain or Shine Elasto Painters dahil siyempre ito namang Rain or Shine ay independent team yan. So yan ang magiging sitwasyon ngayon. Tignan natin kung sino ang pwedeng makuha nitong Rain or Shine na kapalit mula dito sa NLEX Road Warriors dahil alam natin na itong NLEX Road Warriors ngayon ay isa doon sa mga top team sa PBA. May chance sila sa top 4 kaya gustong isolidify ito ni Coach Jong Wichiko ng pagkuha dito sa mga top players ng ROS, partikular na ito si Kaylan Tiongson. Pero sino naman kaya ang hihilingin kapalit ni Coach Yeng Giao? Yan ang matinding tanong. Kaya nga itong Rain or Shine Elasto Painters at NLEX Road Warriors nag-uusap ng masinsinan para masiguro na pareho silang magiging patas pagdating dito sa nabanggit na trade proposal. At yan daw ngayon ang sabihin natin hinahanda ng NLEX para sa darating na playoffs maging mas ready na sila at hindi kaagad maalis. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, si Michael D, si Ireneo Salangsang, si Enju, Dexter Domer, Dalmacio de Guzman, si Malyari Mascareñas at ang iba pa nating mga taga-subaybay.